Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. Yeah. Siguro marami, pero ang makonsider kong isa na yung nakapag-open tayo ng school through the help ng SDO, and through the effort ng barangay din sa Bagajon sa Libmanan. Tayo yung utak nung pag-o-open ng school na yon. Although during that time ang hirap kasi hindi pwede na nung time na yon, ang dami nang nag-boom na school, ang dami nang inopen na secondary school. Tapos during the time ni Sir Boy, medyo stricto. Bawal na mag-annex. No annex kasi yung style noon, para makapag-open ka ng separate school, mag-annex ka muna. So annex ka ng Mambulo, alam ba doon kasi nasa Mambulo ako noon. Mag-annex kami sir ng Mambulo Nuevo High School doon sa Bagajon. Ay naku Mel, bawal na. Pero hinanapan namin ang paraan kung paano makakapag-open kasi nag-donate na yung kapitan ng lupa. Tapos nakausap na nila yung Sid Kalahi, yung DSWD, magtatayo ng classroom. At the same time, evacuation center. So nagkataon na pwede ay so hindi pwede yung annex, pero pwede na siya dahil may donation ng lote. Ang barangay at tapos may building na yung DSWD. So iba lang yung term na ginamit. Imbis na annex, parang sister school siya ng Mambulo Nuevo High School. Kaya yun ang isa sa mga kino-consider ko na pinaka best na accomplishment ko sa DepEd. Other than yung ibang mga awards, mga outstanding teacher award din tayo nung time na nagtiteach ako. Ayan. Tapos at present, ako yung president ng Bicol Region, ng Region 5 sa association ng ating secondary school. At saka board member ako ng National Association. Kaya yun ang isa din sa mga So, bakit kayo sir nag-teacher? Ano yung nakapag-motivate sa akin? Actually, ang mother ko teacher. Siguro isa yun sa mga factors kaya nag-teach din ako. Kasi yung time na nag-graduate ako ng high school, ang daming kurso sana. Magpapari sana ako, ha? Kasi yung tinirahan ko, si Lola Ora, yung Maura Sibulo, yung donor niyan. Diyan ako tumira nung high school. Simula 3rd year, 4th year. Yan kami. Tapos gusto niya magpare ako. Pina-exam niya na ako sa St. Paul, sa Manila. 3 school lang in-examan ko. May napasahan naman. Kaya lang, parang hindi na, nung nakagraduate na ako, parang hindi na sa puso ko yung pagpapare. Kasi nung time na 2nd year, 3rd year, 4th year, parang gusto ko, kaya nag-request ako kay Lola Ora na mag-exam. Kaya lang nag-graduate na ako, parang nawala na yon. And yung pinakamadaling course, yung sabi ni mother ay mag-education ka kasi nung time na yun talagang down yung family namin. Natanggal yung father ko sa trabaho, umuwi kami dito sa Bicol. Nag-teach na si mother. Nung pagdating namin ng Bicol, swerte naman at nag-retire yung isang tiyain nila na teacher, yung item niya nakuha ni mother. So, yun, nagsisimula pa lang kami nung pag-graduate ko ng high school, kaya medyo mahirap. Sabi ko, sige, education ang kukunin ko. Kaya yun yung naka-trigger actually kaya nakapag-teach. Ano yung mga challenge sir na na-experience natin? Bago pa tayo makatungtong dito sa kung anong meron tayo ngayon. Ay, mahirap. Simula nung bago ako nag-college, dun nag-sacrifice si mother na pinadala ako sa Tacloban ako ng college. Na-separate ako sa pamilya. Tapos yung kapatid ni father ang umampun sa akin. Ninang ko siya sa Binyag. Tapos kapatid ng father ko. Doon sila nagtatrabaho sa Tacloban. Kinuha nila ako. Doon ako nag-aral. So ito yung isa sa pinakamagandang sakripisyo. Maganda kasi nakatapos naman ako.
sakripisyo kasi mahirap pag malayo sa pamilya habang nag-aaral. So maraming ups and down. Tapos syempre college, ang daming mga gustong organization na tumanggap sa iyo, mga fraternity. Sabi ko, puros maganda. Kaya lang yun na tuon ako sa ROTC ako nakapasok. So maganda naman yung training sa ROTC. Napakinabangan ko din siya. After nung college, nakapag-training uli ako sa Bonifacio, naka-commission ako sa Navy. Commission officer ako sa Navy. Kaya lang, nung time na nagbakasyon na, after ng training ko sa Bonifacio ng 2 months, pag-uwi ko ng Bicol, nag-open na yung high school. Yun yung time na nag-boom yung high school with Ma'am Cory Aquino, na hiniwalay na yung high school sa elementary. Kasi nung time na yon, yung mga high school naka-attach sa elementary, no? Barangay high school naka-attach sa elementary. So yung time na yon, pag-graduate ko, eksakto na sa Bicol ako noon, umuwi ako ng Bicol. Nag-open na yung mga high school. So sabi ni mother sa Kalipan, yan na, tanggapin mo na yan kasi pumunta din yung principal, naghahanap ng teacher. Tanggapin mo na yan, nandyan na, kinukuha ka na. Sabi ko, hindi, magpupunta ako ng Manila next week. Target ko nung time na yon, next week, magpa-Manila ako para magdire-diretso na sana sa Navy. Sabi ko, okay na ang papeles ko. Kaya lang siguro, yun talaga ang yun na rin talaga ang tadhana. So, nakapasok agad ako noon sa teaching. No, papers lang, yung diploma, ang binigay. Kasi wala pang mga ranking noon. Pag sinabi, wala. Hindi pa ako nakapasa sa PRC noon. Kasi nag-graduate ako ng March, tas July ako naka-in sa DepEd. Wala pang PRC. Nag-exam ako noon, November eh. Nakapasa naman. Pero nung time na nakapasok ako, wala pa. So, temporary yung status. Kaya, pa rin, masalimuot. Sabi ko kay mother, kung nagpa-Manila ako, dapat permanent na ako doon. Kaya lang later, ng mga nakaraang mga panahon naman or taon, okay na rin yung DepEd. Although mababa yung sweldo, talagang masaya naman. Hindi naman tayo sir nagsa-struggle sa financial. Ayun, grabe. Nung binata pa ako, okay lang. Pero nung nakapangasawa na ako, grabe. Ang utang dito, utang doon talaga. Yan yung style namin, dalawa na rin kami. Although dalawa kami nagtiteach ni Mrs., mahirap pa rin. Isa pala alak namin, dami na namin utang. Pero later nung natuto na rin si Mrs. mag-budget. Siguro pero tagal siguro mga 10 years or more pa bago kami nakahabol sa finances namin na although umuutang kami, hindi na patong-patong. Kasi nauso sa aming mag-asawa yung hindi pa kami tapos, pupunta ka na naman sa ibang bangko para mangutang. Kasi kailangan talaga ng pera. Tapos yung assignment namin noon malayo. Naga kami na uwi. Tapos Pamplona kami naka-assign. Grabe ang loans namin. Ngayon pa lang kami nakakabawi-bawi sa mga loan. Pero grabing struggle ng teachers sa loans. Ito sir, bago ka nakarating dito sa position mo sir, siguro siguro formula mo sir sa success? Ano yung mga ginawa natin? Ako kasi makasi-kasi ako, sabi nga sa Bicol. Tapos kung anong trabaho, pinapatrabaho sa akin, tinatrabaho talaga. Lalo na nung sa teaching kasi, may mga special assignment. Physical facilities ka. Pag medyo, mag-request tayo sa PTA ng pabakod, ikaw ang gagawa ng proposal, plano, ginagawa ko yan. Na-assign din ako sa publication, kahit chemistry and mathematics major ako, inassign ako sa publication, sige, laban pa rin. Kumbaga, iniisip ko, parang tiwala na rin yun ng superior ko, na pag binigyan ka ng assignment, talagang iniisip niya na kaya mo. Kaya ginagawa ko na rin, tinatanggap ko talaga yun siya. Kahit hanggang ngayon, yun pa rin ang prinsipyo na, kumbaga, ginagamit ko. As principal, kung saan kaya assign. Actually, dito sa Ocampo National High School, malayo siya.
No, sakripisyo talaga yung travel, tapos yung travel time. Tapos lugi sa gasolina actually. Kung bibilangin talaga. Kaya lang dito tayo na-assign, kaya trabaho na lang din. And yun pinapakasapan ko yung mga teachers natin na talagang makipag-cooperate kasi mahirap pag hiwalay kayo ng idea ng teachers. Mahirap. At least yung parent, kung hiwalay kayo ng idea, medyo pag nakausap mo yan siya, talagang pag naintindihan siguro nila, bibigay na yan sa'yo. Kumbaga, makipag-cooperate na yan. Pero pag teacher ang hindi nakipag-cooperate, mahirap magtrabaho. Kasi sila actually yung yung first hand na kinukunan mo ng mga data. Attendance, yun, kaya kumbaga yung relation ko sa mga teachers, inaayos ko rin yun. Dumating ba sir sa point na ayaw ko ng principal, resign na kaya? Hindi. Actually, nung teacher ako, dumating na actually, nung nagtiteach pa ako, nagpa-commission ako sa Navy. Hindi ako nakapag-Navy noon. Hindi nakapagturo na ako. Nung 2013, na-commission ako. Tapos, active duty ako sa Navy. Kasi nga, parang na ako sa DepEd noon, parang kumbaga, disganado na. Nag-try na akong mag-apply sa SISAC. Hindi rin ako tinanggap. Sabi ko, sige, bahala kayo. Bikat. Nag-try din ako mag-apply as teacher. Wala. Tapos may opening nun sa Navy. Tapos nakita ko yung kabats ko sa training sa Tacloban. Kabats ko sa officer din siya sa ROTC. Nakapangasawa siya ng teacher sa Ragay. Nakita ko sa Naga si Pogi. Kasama yung misis niya. Tawid kami ng kalsada, kasalubong kami sa kalsada. Tagal namin nagkwentuhan sa gitna ng kalsada. Pinituhan na kami ng pulis. Tapos yun, kasi parang excited kami. Tagal namin din nagkita. Tapos yun, isa pa siya sa naka-encourage na magpa-active duty ka na. Pero sa army siya nakapunta noon. Sa army siya naka-duty. Tapos yun na-assign ako sabi ko, ito na uli siguro. Na makakabalik na ako ng Navy, na-assign ako ng Palawan. After less than a year, na-assign ako sa Legazpi. Kaya lang nagka-problema na naman sa age limit. Kasi lampas na ako sa age limit. Tapos nagsubmit ako ng mga papers. Try ko pa rin sana na makaalis ng DepEd. Pero yun, hindi pa rin pinalad na makapasok talaga sa Navy. Ang dami na nilang reason na sabi ko, sige, hindi talaga pwede siguro. So, nakabalik ako sa DepEd kasi lang yun, nag-leave lang ako. 3 times ako nag-leave, 8 months bawat submission ko ng leave papers. So, every 8 months, kumbaga, nag-check-in lang ako, tapos alis na naman ulit. So, ito sir, mga remaining question na lang, sir. What makes you proud as principal? Proud ako actually dahil sa mga accomplishment. Pero hindi lang galing sa akin yung galing na yun ina-attribute ko pa rin yun sa suporta ng mga teachers at saka mga estudyante. Kasi dami ko na rin napuntahan ng mga schools, talaga natin yung mga estudyante. So, kasi yun sa mga bagay na kinaka-proud ko. Magaling akong makisama sa mga teachers talaga. Ito sir, ano naman ang masasabi niyo sir doon sa mga ayaw mag-aral or tinatamad mag-aral, may pampaaral naman, ayaw mag-aral. Ano masasabi niyo doon sir? And gaano ka-importante yung education? Siguro, yung mga estudyante or mga batang ganun, bigyan natin siguro sila ng time na makapagbuni-muni kasi mahirap pag mapera ka tapos walang tinapos or kapos yung natutunan mo, hindi pa rin mag-grow. Kung dati ka ng mayaman, hindi na yun mag-grow. So hanggang doon lang yun. Pagdating ng araw, maghihirap pa rin. Mas kailangan talaga ng kabataan, ng mga estudyante na mag-aral, tapusin yung pag-aaral at kumuha ng tamang kurso para sa kanila at saka sa magiging pamilya nila. Importante na maayos nila yung buhay nila. Hindi dapat na susuko agad. Kasi may mga estudyante tayo or may mga tao na
konting problema lang, ay hindi na ako mag-aaral. Hindi ako nabigyan ng pambili ng project. Hindi na ako mag-aaral. Ayoko na. Quit na ako. Tapos yung iba, rampant ngayon yung mga suicide. So, ito yung dapat na bigyan siguro ng time ng mga estudyante o ng mga tao na makapagbuni-buni na importante ang buhay. No? And along with life, dapat produktibo tayo. Dapat meron tayong galing sa buhay na magagamit natin para makapag-survive. Hindi lang tayo, pati yung pamilya natin. So ito sir, last na lang na question. Ano yung maipapayo natin sir sa mga gusto rin magtagumpay sa buhay pero mahirap and gusto rin maging teacher or maging tulad niya sa principal? Actually, simple lang. Yung pagiging successful. Pero presently, malapit na siguro ako dun sa pagiging talagang successful. Kung dito yung successful, nandyan na ako. And lahat ng mga bagay na yun, kung bakit nandito na ako, is attributed ko pa rin yan sa yung isip ko na talagang dapat ito yung gagawin ko. Dapat pagkaya ko na makatulong na ako sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, sa kapwa, sa komunidad. Kasi pag hindi mo naman kaya, wala din, useless din. So actually, pangit siguro yung term na ginalingan ko muna yung sarili ko, no? Ginalingan ko muna siya para makagawa na ako ng hakbang, para makatulong. May share ko naman sa ibang tao kung paano magiging successful na nandyan, no? Malapit na sa pinaka-tip ng success na dapat nandun tayo, no? So dapat maging resilient ang mga tao, no? Kailangan natin yun. Dapat tayo alam natin kung paano natin papatakbuhin yung buhay natin. Asin iyanan sa tuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang sa tuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!